Level up ang nadiskubre ng COMELEC na galawan umano para makapandaya sa eleksyon. Kabilang dyan, ang tila hiraman ng mga botante sa ilang lugar gamit ang barangay certificate. Alamin niyan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nababahala ang Commission on Elections sa nadiskubre nitong bagong galawan daw kaugnay sa eleksyon 2025. Level up na flying voters ang tawag sa kanila ng komisyon. Parang nalilegitimate natin ang flying voters, parang ginawa po natin na flying voters upgraded ang nangyari. Upgraded because kinover sa pamamagitan ng isang lehitimong dokumento. Ang tinutukoy na dokumento, barangay certificate, na nagsasabing ang isang tao ay tunay na residente ng isang lugar. Marami daw sa mga nagparehistro, transferee o botante ng isang lugar na nagpapalipat sa panibagong lugar gamit ang barangay certificate. Paano ko ang ginagawang strategy ngayon ng mga politiko ay naghihiraman ng mga botante. O total, wala akong kalaban dito. O di pahiram ko muna sa mga, siguro mga 2,000, pahiram ko muna sa malaking tulong. For example, in one place, halos 34,000 ang in-increase. Hindi po usual yun, that's unusual. Pag ganun kalalaki ang increase, that's enough to elect a mayor. That's even enough to elect a congressman. Ilang lugar ang inimbestigahan at kasalukuyang iniimbestigahan ng COMELEC matapos makatanggap ng ulat ng paglobo ng bilang ng botante. Matatandang inireklamo kamakailan ni Senator Jingo Estrada ang umunoy paglobo din ng bilang ng botante sa San Juan City. Sabi ng COMELEC, tinitingnan na nila ito. Dagdag pa ng COMELEC, magsasagawa sila ng preliminary investigation at ipatatawag ang mga punong barangay. Pwede raw silang maharap sa kasong kriminal. Makikipag-ugnayan daw ang COMELEC sa Department of Interior and Local Government para naman sa posibleng kasong administratibo. Sagot naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, pwede nilang imbestigahan ang bagay na ito. Kung lumobo ang botante sa ilang lugar sa bansa, sa abroad, hindi raw masaya ang COMELEC na 1.2 million lang ang nagparehistro. Napakababa. Siguro nga dahil midterm elections, kalimitan kaya naman tumataas ay kapag presidential and vice presidential election. So asahan natin tataas yan sa 2028. Doon sa mga lugar kung saan nag-a-apply ng other citizenship, katulad sa Amerika, medyo mababa ang bilang ng mga botante na nagpaparehistro. Siguro nga, nagbabahala yung mga ilang kababayan natin, isa sa mga hinala kasi namin, na baka makompromise yung kanilang ina-applyan na other citizenship. Kaya hindi sila nag-a-apply o bilang imbotante sa ating halalan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.